Kumusta mga kasaliksik? Napakaraming nilalang at alamat sa mundo na hanggang ngayon ay nananatiling misteryo, nakatago sa dilim ng kasaysayan at kalikasan. Kaya mula sa higanteng halimaw ng dagat na tinatawag na The Kraken, hanggang sa madugong halimaw ng Latin America na kinatatakutan bilang Chupacabra, pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot na kwento na nagpapatunay na ang mundo ay puno pa rin ng hindi natin lubos na nauunawaan. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Ang higanteng halimaw ng dagat, The Kraken. Isa sa mga pinakasikat na alamat ng dagat ay walang iba kundi ang Kraken. Mga kasaliksik, isipin nyo na lang ang isang halimaw na kayang sumira ng barko gamit lang ang mga mahahabang galamay nito at kayang hilahin pababa sa kailaliman ng karagatan ang kahit pinakamalalaking sasakyang pandagat. Sa kwento ng Kraken, nabanggit ang isang squid na tinatawag na baby magnapin na squid na kahit na 26 feet na ang haba, madalas pa ring hindi napapansin sa dagat. Kung kaya't mas nakakakilabot isipin na baka may mas malalaking nilalang pa na hindi lang natin alam. Ang Kraken raw ay posibleng lumalago sa ilalim ng dagat dahil sa tinatawag na deep sea gigantism, isang natural na phenomenon kung saan lumalaki ang mga hayop sa sobrang lamig ng kailaliman. Hindi lang sa laki nakakatakot ang Kraken. Sinasabi rin na ito ay may kakayahang magbago ng kulay para magkamuflage at magtago mula sa mga mata ng tao. Sa sobrang laki ng dagat, mga kasaliksik, only 20% pa lang ng ocean ang namamapa natin, baka nga naman totoong may mga halimaw na tulad nito na hanggang ngayon ay nakatago lang. Ang mga higanting squid tulad ng giant squid at colossal squid ay napatunayan ng totoo at noon lamang 2004 ay nakuhanan ng malinaw na larawan. Kaya ang tanong, ano pa kaya ang mga nilalang na hindi pa nating nasusumpuman? Kapag lumalabas ang mga balita tungkol sa malalaking nilalang sa dagat, hindi mawawala sa usapan ang Kraken, ang tunay na halimaw ng kailaliman. Number 9. Ang nilalang ng matinding gutom, The Wendigo. Mga kasaliksik, hindi lang sa dagat matatagpuan ang mga nakakatakot na nilalang. Sa kagubatan ng North America, usap-usapan ang Wendigo. Ang Wendigo ay mula sa mga alamat ng Algonquian tribes tulad ng Ojibwe at Innu. Sinasabi na ito ay simbolo ng walang hanggang gutom at kasakiman. Isipin mo, isang nilalang na napakatangkad at napakapayat, parang kalansay na natatakpan lang ng manipis at maputlang balat, na may mahahabang daliri at matutulis na kuko. Ang mga mata nito, itim at hungkag, palaging gutom, habang ang bibig nito ay puno ng matatalim na ngipin, laging nakabukas para lamunin ang kahit anong makikita. Ang Wendigo ay hindi lamang basta halimaw. Ito rin ay babala. Ayon sa alamat, ang sinumang maging sakim at tumalikod sa kanilang tao sa oras ng matinding pangangailangan, lalo na kapag nagkanibal, ay unti-unting nagiging Wendigo. Unti-unti, ang kanilang puso ay nagyeyelo, nawawala ang awa, at ang tingin nila sa ibang tao ay pagkain na lang. Ang katakot-takot na transformation na ito ay nagsisilbing paalala para huwag maging gahaman o magpatalo sa desperasyon. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan ng ilan na ang mga kwento ng Wendigo ay may kinalaman sa totoong kondisyon tulad ng Wendigo psychosis o sakit na kuro na naagpuan sa Papua New Guinea, na may mga sintomas ng matinding pagnanasa sa human flesh. Kaya mga kasaliksik, isipin niyong mabuti. Paano kung ang dating tao na katabi mo lang ay unti-unting nagiging halimaw ng kagubatan? Number 8. Ang misteryo ng Great Barrier Reef. Mga kasaliksik, sino ang mag-aakalang sa paraisong kilala bilang Great Barrier Reef may nagtatagong halimaw? Sa isang kwento noong 1960s, may isang barkong 85 feet ang haba ang nagkaproblema sa makina sa gilid ng reef. Habang naghihintay ang crew para maayos ito, bigla silang nakakita ng isang napakalaking puting pating na lumalangoy sa tabi nila. Halos kasing haba ng kanilang barko, o baka mas mahaba pa. Mga veterano na sa dagat ang mga tripulante, kaya tiyak nilang hindi ito balyena.
Pero sa halip na magsumbong, pinili nilang manahimik dahil baka pagtawanan lang sila. Ang Great Barrier Reef ay tahanan ng napakaraming species. Pero ayon sa ilan, baka dito rin nagtatago ang mga nilalang na akala nating extinct na, tulad ng Megalodon. May ilang eksperto tulad ni Rick Emmer na naniniwalang ang nakita ng mga tripulante ay isang Megalodon na buhay pa hanggang ngayon. Kaya naman mga kasaliksik, tuwing naiisip natin ang mga magagandang coral reef at makukulay na isda, huwag nating kalimutan na sa ilalim ng makukulay na alon, may mga nilalang na maaaring nagkukubli sa ating mga mata. Number 7. Ang kamanghamanghang tuka ng unusually young teeth. Isa na namang nakakakilabot na ebidensya, mga kasaliksik, ay ang tinatawag na unusually young teeth. Noong 1875, ang barkong HMS Challenger, ang pinakaunang ocean research vessel, ay nag-dredge sa ocean floor malapit sa Tahiti at nakahila ng 2 megalodon teeth. Pero ang pinaka-nakakagulat dito, nang sinuri ang mga ngipin, lumabas sa ilang pagsusuri na baka 10,000 to 15,000 years old lang ang mga ito, hindi millions of years tulad ng inaakala nating extinction ng megalodon. Kung totoo nga ito, ibig sabihin mga kasaliksik, baka hindi pa tuluyang nawala ang higanteng pating na ito. Isipin nyo, kung nakaligtas sila hanggang sa panahon na yon, posible kayang hanggang ngayon ay lumalangoy pa rin sila sa kailaliman ng dagat? Wala pa itong hard proof, pero sapat na para panatilihing buhay ang misteryo at pananabik ng mga siyentipiko at adventure seekers. Kaya tuwing may maririnig tayong kwento ng sobrang laking anino sa dagat, baka hindi lang basta isda, baka ngiti ng megalodon ang sumasambulat mula sa dilim. Number 6. Ang malupit na pag-atake sa balyena. Mga kasaliksik, isipin nyo na lang ang isang humpback whale na 70 feet ang haba, nakita sa Balampasigan. Pero teka lang, bakit wala na ang buntot nito? Hindi lang basta wala, kundi literal na kinagat at tinanggal sa isang kagatlam. Ang mga eksperto nagtataka, ano kayang nilalang ang laylakas para gawin iyon? May mga nagsasabing baka orca o killer whale. Pero kahit gaano sila kalakas, bihira silang umatake ng ganito palaking biktima. Ang mga bakas ng kagat ay tila gawa ng isang halimaw na may panga at lakas na hindi pa nating lubos na kilala. Natural lang na bumalik ang mga tao sa hinalang megalodon, ang prehistoric na pating na sobrang laki at may panga na kayang lumamon ng buo. May iba namang nagsasabing baka sperm whale, pero hindi rin sila kilala sa ganitong uri ng pag-atake. Kaya mga kasaliksik, isipin nyo, paano kung sa ilalim ng dagat may mga nilalang pa rin na matagal nang akala nating extinct, pero naghihintay lang ng tamang sandali para muling lumitaw? Hindi mo na kailangang lumayo sa mga horror movies. Minsan, ang tunay na takot ay lumalangoy lang sa ilalim ng alon. Number 5. Ang nakakagulat na sighting ni Zane Grey. Mga kasaliksik, sino bang mag-aakalang ang isang kilalang manunulat ng Wild West ay makakakita ng misteryosong halimaw sa dagat? Si Zane Grey, na sumikat dahil sa kanyang mga adventure novels, ay nagkwento na minsan sa South Pacific. Nakakita siya ng isang dambuhalang pating na mas malaki pa sa kanyang 30 to 40 foot na bangka. Ang kulay raw nito ay yellow at green. May parisukat na ulo at malalaking pectoral fins. Kakaiba sa karaniwang white shark. Kahit hindi niya tahasang sinabi na ito ay megalodon, sobrang laki raw nito para tawaging harmless. Isipin nyo, mga kasaliksik, isang cowboy storyteller na sanay sa pakikipagsapalaran sa lupa. Pero nang harapin ang karagatan, ay naiwan siyang tulala. Kung totoo nga ang nakita ni Grey, baka marami pang nilalang sa dagat na hindi nating kilala. Baka nga ang mga kwento ng megalodon ay hindi lang haka-haka, kundi mga paalala na ang mundo ay puno ng misteryo. At kahit ang pinakamatatapang na adventurer, mapapaisip kung sino ang tunay na hari ng dagat. Number 4. Ang misteryosong sighting sa Australia. David Stead. Mga kasaliksik, balik tayo sa 1918 sa Port Stephens, Australia,
kung saan mismong mga lokal na maninisda ang takot at ayaw nang maglayag. Ang dahilan? Isang dambuhalang puting-pating na anilay ghostly at kasing laki ng ilang lobster traps na kayang lunukin ng sabay-sabay. Si David Stead, isang ichthyologist o fish expert, ay nagtala ng mga kwento ng mga mangingisdang ito at sabi nila, hindi lang basta malaki ang nilalang. Sobrang laki na ang iba sa kanila. Nagbigay ng estimate na 115 hanggang 300 feet. Kahit si Stead mismo, naniwalang bakay sa itong white death type shark o posibleng megalodon. Pero kahit pa hindi umabot sa 300 feet ang tunay na megalodon ayon sa siyensya, hindi pa rin maikakaila ang takot na naramdaman ng mga tao noon. Kaya isipin niyo mga kasaliksik, paano kung ang mga kwentong ganito ay hindi lang simpleng exaggeration? Paano kung sa ilalim ng dagat may isang ancient predator pa ring nabubuhay, naghihintay lang ng pagkakataon para muling lumitaw? Hindi katakataka kung bakit hanggang ngayon nananatiling buhay sa isip ng tao ang alamat ng megalodon dahil may mga kwento na hindi basta-basta namamatay. Number 3. Ang kilabot na nilalang ng Australia, bunyip. Mga kasaliksik, mula dagat, lilipat naman tayo sa mga swamp at ilog ng Australia kung saan kinatatakutan ang nilalang na tinatawag na bunyip. Ang bunyip ay bahagi ng aboriginal folklore at sinasabing naninirahan ito sa mga mapanganib na lugar tulad ng malalalim na waterholes. Ang mga kwento tungkol dito ay iba-iba. May nagsasabing mukhang kombinasyon ng crocodile, amphibian at malaking aso. May iba namang naglalarawan dito bilang isang dambuhalang seal-like creature na may matutulis na uko at ngipin. Ang tunog daw nito ay malakas at nakakatakot at sinumang lumapit sa teritoryo nito ay tiyak na aatakihin. Ang bunyip ay hindi lang basta kwento para takutin ang mga bata. Sa Aboriginal culture, isa itong paalala na dapat igalang ang kalikasan at ang mga lugar na delikado. Nang dumating ang mga European settlers noong 19th century, lalong lumawak ang interes sa bunyip at maraming nagtangkang mahuli o makahanap ng ebidensya. Pero hanggang ngayon, wala pa ring hard proof ng pag-iral nito. Gayunpaman, nananatili itong iconic sa kultura ng Australia at patuloy na nagbibigay kilabot at misteryo sa sinumang mahilig sa mga alamat at nilalang ng kalikasan. Kaya mga kasaliksik, mag-ingat sa mga maputik at malalalim na tubig. Baka hindi lang buwaya ang naghihintay sa inyo ron. Number 2. Ang malagim na nilalang ng kakahuyan, Bigfoot. Mga kasaliksik, sino ba ang hindi nakakakilala sa alamat ng Bigfoot? Isipin nyo, isang dambuhalang nilalang, 7 to 10 feet ang taas, may makakapal na buhok sa buong katawan, at kayang maglakad ng tahimik sa gitna ng kagubatan. Noong 1994 sa Washington, maraming residente ang nag-report sa 911 dahil sa kakaibang tunog mula sa gubat. Kakaibang sigaw at mga alingaw-ngaw na hindi maipaliwanag. Ang mga hayop sa paligid ay tila nababaliw, nagwawala at sumisigaw rin, parang may kinatatakutan. May nagkuwento pa na may nakita silang napakalaking anino na gumagalaw sa dilim na hindi nila kayang iugnay sa kahit anong hayop na kilala natin. Ang mga siyentipiko naniniwala na para mabuhay ang isang species tulad ng Bigfoot, kailangan mayroong at least 500 na individual na nagtatago sa malalayong gubat, kumakain ng halaman, prutas at kung minsan karne. Ang kanilang katalinuhan raw ang dahilan kung bakit hindi sila madaling mahuli o makita. At huwag kalimutan, may mga ebidensya tulad ng kakaibang footprints at ang sikat na Patterson-Gimlin film noong 1967 kung saan nakuna ng kamera ang isang umano'y Bigfoot na naglalakad sa kagubatan. Totoo man o hindi, ang Bigfoot ay nananatiling isa sa pinakamalalaking misteryo ng North America. Number 1. Ang madugong halimaw ng Latin America, Chupacabra. Mga kasaliksik, handa na ba kayo para sa isa sa pinakasikat na halimaw ng Latin America? Ang Chupacabra ay kilala bilang goat sucker dahil sa ugali nitong umatake ng mga livestock,
lalo na ang mga kambing, at inumin ang dugo ng mga ito. Nagsimula ang mga report noong mid-1990s sa Puerto Rico, kung saan maraming magsasaka ang nakatagpo ng mga alagang hayop na patay, tuyong-tuyo ang dugo at may kakaibang sugat. Ang hitsura raw ng nilalang na ito ay parang reptilya na may mga tinik sa likod, may pulang mata, at matatalim na pangil na kayang lumusot sa balat at buto. Habang lumaganap ang kwento, may mga sightings din sa Mexico, Chile, at maging sa Southern United States. May ilan namang naniniwala na baka ang ilan sa mga kaso ay gawa lang ng wild dogs o coyotes na may mange, kaya nagmumukha silang kakaiba. Pero para sa maraming tao, hindi mawawala ang paniniwala na may ibang nilalang sa dilim na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ang chupacabra ay patuloy na nagbibigay takot at hiwaga sa mga magsasaka at sa mga komunidad na hanggang ngayon ay bumabanik sa kwento ng isang nilalang na tahimik na gumagala sa gabi, nag-iiwan ng mga patay na alagang hayop bilang ebidensya ng kanyang pag-iral.